Basahin natin ang salita ng Panginoon sa First Peter chapter 2, verse 4 to 5. Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, and I will read. In chapter 2 rather, and I will begin in chapter 1. In chapter 2 verse 1 ng First Peter, kaya't sa paghihiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa espiritu. Kasi mga kapatid, you see, may mga pagkain, at ito yung mga sinasabi natin mga kapatid. Kaya tayo mga kapatid sa main church, dito sa ating church, ating itinuturo ang pagbabasa ng Biblia. Hindi lamang sapat na kami ang nagbabasa, kasi may mga simbahan, Sister Presi, na pwede magbasa lang ng Bible at mag-explain, pastor lang. Wala kang karapatan. Kung ano ang interpretasyon, pagkaunawa ng pastor, yun dapat ang kainin ng congregation. Pero mga kapatid, kaya tayo tinatawag, sister, na full gospel. Di ba? Tawag sa atin, tayo ay full gospel church. Ibig sabihin, cover to cover. Ang nagbabasa, lahat member at pastor. Kaya hindi pwede magsabi ang pastor na, ay, ito ang sabi. Hindi. Sabi ng Panginoon dito, ganito eh. Amen ba? Kaya, may mga churches na nabubuhay, kaya mapapansin mo, may mga churches na very ingrained. Yung doctrine nila, very ingrained. Parang very entrenched. Masyadong malalim ang ugat. Bakit? Yun ang itinuro sa kanila ng kanilang mga ministro. Na hindi naman nila alam kung tama. Kasi sabi ng ministro namin pero yun ba talaga sabi ni Jesus? Kaya mapapansin mo, may mga iglesia na, I think sa Lemery yata, natimilin may mga, sa atin sa Lemery, may mga churches na hindi nagsusuot ng itim. Bawal magsuot ng ibang kulay. Dapat daw nakaputi. Kasi daw sabi sa Revelation, dapat nakaputi. Wala kang ang puti. Kaya, tapos bawal magpagupit ng buhok. Kaya para silang mga Rapunzel, alam mo si Rapunzel ang haba ng buhok, di ba? Kamahal ng shampoo. Yung naman shampoo, Sister Presi, sasampuin ng iyong buhok sa haba. Ang mga babae, buti sana kung shampoo lang at timilin. Nagko-conditioner pa, Sunsilk Palmolive. Di ang mahal. Di sila tambakan ng pagbili ng shampoo at Bakit? Ang kanilang pamumuhay, hindi ko sinasabing mali, pero yung ibang mga talata sa Biblia ay kanilang nilalakaran kahit hindi naman sila ang pinatutungkulan ng sulat. Alam mo yung parang nag-text si Pedro kay Juan, na-receive ni Andres. Si Andres, ay, ari akin! Hindi yan sa'yo, wrong send. Wrong send. Amen ba mga kapatid? Ini-apply na ni Juan, ininom na ni Andres yung para kay yung gamot ni Pedro. Kaya may mga gatas na may daya. Ito ang sinasabi ni Apostol Pedro. Ang sinasabi niya, nasain ninyo ang mga gatas na walang daya. Kasi may mga pastor at may tagapagturo, may mga propeta, ministro, pare, na dadagdagan nila para medyo may banto. Yung banto, marami din yung klase, yung banto. Kaya mga kapatid, kasi sinabi, sino kaibigan mo? Si ano? Ay nako, may banto yun. Di ka? Ang may banto siya, alam mo may banto, mga kapatid, yung mga taga Visayas, Mindanao. Sa Batangas ho, pag sinabing may banto, may konting, kumbaga Sister Mele sa mga panday, ay sala sa hulog. Kumbaga may kulang na isang tornilyo baga. May banto, may saltik. Yan. Ito mga pastor na ito mga ministrong ito, may mga daya. Nilalagyan ng kumbaga nga may mga gasolinahan daw sa Pilipinas
na ang gasolina ay nilalagyan ng tubig. May banto. May daya. Kaya minsan, nagpagasolina ka ng 1,000, ay yung pala naman, ay ba't na po na yung pala naman ang motor, ang makina, ay tudududududududud. Yung pala tubig na ang natakbo. May banto, may daya. Kaya minsan mapapansin mo, pag nagpunta ka ng ibang church, mga palit, magtapatan tayo rito ha. Tayo naman ay hindi magkakaiba din eh. Pag nakapunta ka ng ibang church, mapapansin mo, pasok mo pa lang, iba na ang feeling mo. Pag nagsalita ang pastor, may sinabing kakaibang doktrina, parang hindi ito ang kinagisnan ko eh. Iba eh. Alam mo yun? Iba yung lasa, kumbaga sa putahe, sanay ka sa adobo, tapos nakakain ka ng biryani, eh hindi mo alam kasi mga mint nila, ang mga spices nila, parang amoy kilikili. Di ba? Kakabaho ganoon, abay, ganun din ang pakiramdam ng mga ibang lahi. Ang mga Pilipino mahilig sa bababaho. Kung alin yung babaho, yun ang masarap. Mga tuyong nilakaran ng mga pusa sa ibabaw ng bubong. Yan ang mga gustong-gusto natin, mga bagoong na pagkakababaho. Kaya minsan, iba ang lasa. Pag nagpunta ka sa ibang church, iba ang lasa ng kanilang turo. Bakit? May daya. Sasabihin nila na, magbigay kayo. Ang sabi ng Panginoon, ibigay ninyo ang lahat. Ibigay ang Panginoon, give them all. Yung give them all to Jesus, Sister Milen, ininterpret nila na yung sweldo ay ibigay lahat kay Jesus. Ibinibigay ko naman sa Panginoong Jesus eh. Pero hindi naman lahat, pastor, siguro ay ibigay ko sa simbahan. Wala natira sa anak ko. Ano nang pagpapakain ng asawa ko, ng mga anak ko, di namatay na sila. Oh, may daya, may halo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, kailangan puro. Ang turo. Kaya dito sa Maranatha Church, mga kapatid, wala tayong, bagamat may mga interpretation tayo, may mga kanya-kanya tayong interpretation in terms of the revelation ng Panginoon. Kasi kahit John 3:16, may kanya-kanyang revelation yan. Hindi naman porke nabasa mo John 3:16 ngayon, yun na ang entirety ng hermeneutics mo, ng iyong interpretation. Minsan may mga ibang, ay, ganun pala yun. Pero hindi natin dinadagdagan. Sabi sa Revelation, sino man ang magdagdag dito sa mga salitang sinulat dito, dadagdagan ng mga kaparusahan sa langit. Kung sino man ang babawasan ng karapatang makapunta sa langit. May mga doktrina na binabawasan naman. Hindi naman sinabi ng Diyos na huwag sumamba sa santo. Ang sabi, huwag gumanito. Iibahin naman nila. May daya. Kaya itong si Martin Luther. Pag binasa nyo ang history ni Martin Luther, he was the one who read the Bible. I think it was about 16th century. Martin Luther was the first black man, who understood that the teaching of the Roman Catholics was wrong. It was wrong. Because according to the doctrines and theology of the Roman Catholics, they were saying na maliligtas ang tao dahil sa confession. Kaya nauso tayo noong kumpisal, di ba? May mga ninong pa tayo, ninang sa kumpil, may mga ninang sa ganito. Sabi ko, ba't yung naging ninang yan? May mga kumpil-kumpil pa. May mga ninong ka nun binidyagang, may mga ninong ka pa nun, may mga kumpil-kumpil, may mga kumpi-kumpisal. Itinuturo ng Romano Katolika na ang tao ay maliligtas sa pangungumpisal sa tao. Di ba dati, nagpukumpisal yung mga tao, Father, nagnakaw ako ng 2 santol. Di ba? Itinuturo na, kumpisal mo yan. Pero hindi eh. Ang sabi ng Panginoon, Sister Ne, sa Romans and Ephesians, no one can be saved through works. Because salvation is a gift. It is a gift from God. You don't have to do anything to be saved. Because it is a gift. Now, I will go down there to that bottom. And that's why when Martin Luther understood the principle of that, he started to protest
against the Roman Catholic theology. Kaya yung protest na iyon, Mami Josepa, siya ngayon ang nagsimula ng Protestant. Yung Protestantism started from him because of this doctrine na may daya. May dinaya eh. Nilagyan nila ng banto. Yung suka, nilalagyan ng tubig para dumami. Yung toyo, nilalagyan ng tubig para dumami. Amen, mga kapatid. Pero sabi ni Apostol Pablo, upang sa pamamagitan nito, ay magsalago kayo sa ikaliligtas. Ibig sabihin, mga kapatid, pag ang narinig mong turo ay walang banto, walang daya, maliligtas ka, maglalago ka sa tamang lihis, tamang daan. Amen ba? Lalago kayo sa inyong ikakaligtas. Kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Verse 4, ito na yung ating pinaka-main topic. I just wanted to start from there. In verse 4, na kayo ay magsilapit sa Kanya, sa Panginoon. Na isang batong buhay. Pag-aaralan natin yan. Na sa katotohanan ay itinakwil ng mga tao. Kaya ngayon, mga kapatid, mapapansin mo, pagka sinabi na may mga tao na sa ibang bansa, hindi ko alam sa Roma, sa Milan, o sa Roma, Jesus loves you. Sasabihin mo tao, go to hell. They don't care. Itinatakwil ng mga tao si Jesus. Diba? Ayaw na ng mga tao kay Jesus. They just wanted to go to hell. Amen ba, mga kapatid? Batong buhay siya eh. Nasa katotohanan na itinakwil ng mga tao, datapuat sa Diyos ay hirang. Kaya mga kapatid, pag magbabasa kayo ng Tagalog, hindi lahat din ng Tagalog ay maiintindihan ninyo. Yun yung Tagalog minsan, di natin maintindihan eh. Kaya nung college ako, Sister Presi, bakit ka naman tayo Pilipino na mayroon pang Filipino subject? Eh kasi minsan may mga salitang hindi natin naiintindihan. Datapuat, subalit, may mga malalalim na parang Francisco Balagtas. Ito. Datapuat sa Diyos ay hirang. Yung mga taga Visayas, Mindanao po, mga kapatid ko, sa Batangas po, pag sinabing hirang, alam mo, Timilin, pag tayo nagtatype ng bigas, hinihirang mo yung mga buto. Ngayon kasi wala na, rich kid kasi kayo, yung iba dyan. Kayo basta lang nakuha ng mga bigas, ng mga dinurado, yung mga masasarap. Pero nung unang panahon, kami nagbabayo pa. Aalisin pa na, arang isang bilao, tahipan mo, aalisan mo, mahihirangin mo daw yung mga batong itim. Kasi pagka nga naman kinagat mo, hindi kami may bugal. Kaya minsan nawawalan kami ng ngipin sa laki ng bato na amin nakakagat doon sa kanin. Ito mga kapatid ang hirang. Ibig sabihin, sa Panginoon, pinili at mahalaga ang Panginoong Jesus. Pinili at hinirang, bagamat itinakwil ng tao, pero sa Diyos, Ama, yun ay kanyang pinili at hinirang. Alala niyo mga kapatid, nung si Jesus ay umahon doon sa River Jordan, sabi ng Panginoon, nagpadala ang Panginoon ng isang kalapati, nagsalita sa langit, "This is my son with whom I am well pleased." Hinirang niya ang kanyang anak. Amen ba mga kapatid? In verse 5, ito ang sabi ni Brother Peter, kayo rin naman. Yan. Sabihin ni Apostol Pablo, ni Apostol Pedro, ganun din kayo. Nagaya ng mga batong buhay. Kasi si Jesus, siya ang batong buhay. In verse 4, na kayo magsilapit sa Kanya na isang batong buhay. He is the living stone. And that is in verse 4, then in verse 5 at Milen, sabi rin ni Apostol Pedro, ganun din kayo. Jesus is the living stone, and we, tayong mga Kristiyano, we are the living stones. May S. We are the living stones na natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Ibig sabihin, tayo mga kapatid ay itinatayo ng Panginoon na bahay. Tayo ay spiritual temple. Amen ba? Kayo ay templo ng Diyos. Kayo ay simbahan ng Diyos.
Kasi nga naman noon, usong-uso ang templo, usong-uso ang tabernakulo, usong-uso ang mga iglesia na bato. Pero ngayon, na sinasabi ng Apostol Pedro dito, mga kapatid, tayo ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu. Nabasahin natin madali mga kapatid sa English. Tayo mga kapatid ay spiritual temple. Kaya mga kapatid, mamahalin ninyo ang inyong katawan. Huwag kayong kakain ng madami, na kahit busog na. Alam mo, sabi ni Pastora, nung kami mga bata pa, Sister Che, ang nasabog lang daw ay bulkan. Ay nga naman tayo noon, pag nakain ng kanin, talagang parami ha, parang wala nang bukas. Pag makakain ng mga mantika, minsan nga, ang sinasabaw natin, mantika ng longganisa, lalagyan natin ng toyo, pagkasarap-sarap. Kaya ang ating mga puso ngayon, ang mga sakit ng mga Kristiyano, puro mga heart attack. Nakabara ang mga mantika sa ating mga puso. Mamahalin natin ang ating katawan. Bakit? Sister Presi, templo ka ng Panginoon. At ang pinakamahirap mga kapatid na taga Mindoro, taga Sister Diana, yung mga taga Mindoro niya, mga bago yan eh. Kaya gusto ko minsan pag nagtuturo tayo, medyo akma din sa mga bago. Mamahalin niyo ang inyong katawan. Ang pinakamahirap mga kapatid sa isang Kristiyano at sa isang mayaman, kahit na kayo mayaman. Okay, tiga sa lagi natin sinasabi, payaman ng payaman, o so sige na nga, okay na, mayaman ka na. Ikaw na talaga, ikaw na. The problem, Sister Presi, ng mayayaman, kung yayaman tayo, tapos may sakit ka, walang kwenta ang pera mo. Hindi ka makapag-holiday, marami kang kwarta, hindi ka naman makalabas, paano? Di marami ka lang pera. Ang pinakamasarap mga kapatid, sa maraming dots, alam mo yung maraming dots, yung marami ka na nare, malusog ka pa. Kaya tama sabi ni Pastor Ben kanina, dapat ang ating paglago, ang ating pagyaman sa lahat ng aspeto ng buhay. Body, soul, and spirit. Kailangan tatlo ang lumalago. Hindi yung tabang-taba sa physical, ang spiritual life. Parang si Rene Resquestas, malnourished, hindi nakakapunta ng church. Hindi nakakadalo sa gawain. Kaya si Sister Elma, taba-taba ng espiritu niyan eh. Wala, halos pagbukas ko na lang ng Elma Adarlo. Wala kang tingin sa, minsan nauna pa siya eh. Amen ba? Pero Sister Elma, wag mo rin kalilimutan ng iyong soul and body. Baka naman puro ka na, may mga tao kasi, hindi Sister Elma ha. May mga tao na nakatira na sa simbahan, nakalimot na sa pamilya. Ng kapatid. Pastor, lagi ako nasa church. Kapatid, may asawa ka ha. Umuwi ka. At hinihintay ka na ng asawa mo doon. Yung mga anak mo, hindi na nakain. Wala na nagluluto. Sino magluluto doon? Aso ninyo. Mga kapatid, hindi rin gusto ng Panginoon yun. Ayaw ng Panginoon ng ganon. Ang Panginoon, mabait. May mga tao kasi ang tingin sa Diyos matapang. Malupit, marahas. Hindi ganon ang Diyos. Kailangan may balance. Amen ba mga kapatid? Kaya mamahalin natin ang ating mga katawan. Bakit templo ka ng Diyos eh? Mag-exercise. Kaya nung tayo mga bata, sino nga yun? Mag-exercise tayo tuwing umaga. Mag-exercise. Matutong kumain ng mga prutas, ng mga gulay, may mga taong pagkaulam may isda. Ibang-iba ang korte ng muka, pag nakita yung isda, nilaga at bulanglang na gulay, ay diring-dire. Diba? Mga kapatid na nasa Mindoro, alam nyo, pag kayo nasa ibang bansa, yan ang hinahanap ng mga Pilipino, yung mga bulanglang. Dahil hindi na kami nakakapangain yan, wala naman mga gulay-gulay. Ang mga gulay mga galing ng ibang bansa, mga Arabic. Hindi mo pa alam kung anong English doon sa laurel. Hindi mo malaman kung anong mga tatawag-tawag doon. Buti sana kung may mga taga-Tagalog. Kaya mga kapatid, aalagaan natin. Bakit? Tayo ay templo ng Diyos.
Amen mga kapatid? Tayo ang tahanan ng Diyos. At mga kapatid, dahil tayo ay mga maliliit na mga stones, yung maliliit na stones na yan mga kapatid, hindi yan makakagawa ng isang bahay on his own. Hindi ka magiging isang bahay on your own. You need to stand on a big stone. You need to stand on that big living stone, which is Jesus Christ. Doon lang tayo makakaasa ng lakas kapag ikaw ay konektado doon sa pundasyon ng bahay. Kaya minsan pag papagawa ka ng bahay, Sister Presi, di ka lagi ang inuuna, pundasyon. Wala namang gumawa ng bahay na hollow block lang pinagpatong-patong. Ay di baka isang hangin lamang idibagsak. Ay walang pundasyon eh. Oh, di ka? Mahalaga ang pundasyon. Yung pundasyon na yun, mga kapatid, ay ang Panginoong Jesus. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. Yung pinili ng Diyos na yun para sa atin, yun ay mahalaga sa atin upang tayo ay makatayo. Kung wala ang pundasyon na yun, yung big living stone na yun, wala tayo sa ating buhay. Ano pa ang sabi dito mga kapatid? Tayo rin mga kapatid ay merong tungkulin to offer up spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. Now, paano yan? Paano tayo makakapaghandog ng sacrifice sa Panginoon acceptable sa Diyos? Mahirap yon mga kapatid. Kasi minsan, magbibigay ka Sister Elvin ng regalo. Sample, birthday ni Sister Erlinda. May regalo ka. Hindi naman porke nagregalo ka, acceptable sa regaluhan mo, di ka? Minsan nga, mapapagalitan ka pa eh. Sana ginawa mo na lang cash. May mga ganun ngayon eh, magbe-birthday party. Gift is good, but we need cash. Cash na lang. Minsan nagregalo ka na, hindi pa maganda. Itatapon pa. Ipapamigay pa sa iba. Now, ang sinasabi mga kapatid dito is, we have to offer up acceptable sacrifices acceptable to God. Paano ka makakapagbigay sa Diyos ng isang bagay na katanggap-tanggap sa Diyos? Eh, hindi mo naman alam. Siyempre, hindi mo naman alam, hindi mo naman nakakausap ang Diyos. Amen ba mga kapatid? Paano natin mapiplease ang Panginoon habang lumalapit tayo sa Kanya? Because the topic in 1 Peter chapter 2 verse 4 to 5 is about coming to Jesus, coming to God. How are you going to approach God? Eh, makasalanan tayo. Masama kang tao. Eh, mabait naman ako, pastor. Eh, mabait ka sa iyong standard. Mabait ka pag tulog. Eh, pag gising ka na, mabait ka pa rin. May mga taong mabait lamang pag tulog. Mga kapatid, tayo magdiretsahan din eh. Di ba? Ano ga, kumusta ga yung iyong partner? Naku, mabait. Eh, mabait ga pag tulog. Eh, di sabihin, pag tulog lang, pag nagising, hintayin mo, drago na yan. Now, the question, Sister Presi, is this. Kaya natatawa ako kanina na sinabi ni Pastor Ben na, Sister Presi, kayo ni Brother Jaime nag-aaway. Aba, ay pag si Brother Jaime at si Sister Presi nag-aaway, pa'y talagang lahat ay wala na akong masasabi sa ibang relasyon. Ay ang mga dalawang are, ay nakaupo na laan na garne. Eh pag mag-aaway, pag-aawayan natin, tatayo ka, so sige, bye. So balik na. Kakain na tayo. Mga kapatid, siguro si Sister Presi at si Brother Jaime, sa ating lahat, siguro ito ang may chance na hindi na nag-aaway kasi yan na lang lagi ang posisyon nila. Hindi ko nga alam kung ito yung picture na lang eh. Baka ito alam mo yung mga nagalaw na lang na mga kasi ngayon, may nauso na rin yung mga nagalaw na kurtina pero mga tanong yan. Pero may nagalaw na kurtina dito. Hindi mo alam kung kaya mga kapatid, hindi na nag-aaway ito eh. Amen ba? Hindi na nag-aaway. Pero mga kapatid, tayo mga kapatid ay hindi mabubuting tao. Kahit sabihin mong mabait ka dahil yan ang standard mo sa kabaitan mo. Sino nagsabi mong mabait ka? Ako. Eh, hindi ka mabait. Amen ba? At ang bait ng tao, mga kapatid, subjective. Mabait ka lang sa limited time. Hindi araw-araw ng buhay mababait ka. Minsan tinatamaan ka rin ng saltik. Minsan, alam mo yung sa Batangas, mga kapatid, sa mga taga-Visayas, Mindanao,
may kasabihan sa Batangas, yung taong ayan, maligalig. Alam mo, maligalig, may saltik, may mga time na, nako, pag tinignan mong kalendaryo, nako, 18 na, may saltik yan. Tumabi ka. Pag pahara-hara ka dyan, baka ikaw baka tamaan ka. Di ba? Kaya ang kabaitan ng tao, hindi laging mabait. Walang laging 100% na mabait. Siguro si Brother Jaime, tamo, tumayo lang ngayon yan, babalik lang uli yan dyan. Hindi nagsasalita eh. Baka yan mabait. Pero hanggang nagsasalita ka, may time ka palaging magkamali. Yan, upo si Brother Jaime, di ba? Yan lang ang trabaho niyan eh. Paano hindi ka mababait? Pag upo na ni Sister Presi, magagalit ba siya niyan? Wala. Wala namang pupuntahan, hindi marunong mag-Facebook. Walang Twitter, walang telepono. Paano ka pa magagalit? Pero kahit anong sinasabi mong bait, lagi kang may sablay, lagi kang may kulang. Amen ba mga kapatid? Now, the question is this. How are we going to come to Jesus and present an offer spiritual sacrifices acceptable to God? Paano tayo makakarating sa Diyos? Paano tayo makakapaglingkod sa Kanya, mga kapatid? Paano tayo makakalapit sa Diyos? Nakatanggap-tanggap. Ito yung hindi tinuturo, mga kapatid, ng ibang iglesia. Ang ibang iglesia, ang ibang church, ang tinuturo, ako ang may hawak ng kaluluwa nyo. Ako ang pipirma ng kaluluwa nyo. Bago kayo pumunta sa Father ko, ako ang magsasign ng kaluluwa nyo, ha? Wala, nakasulat na ganon. Yun ang sinasabi roon ni Brother Peter na may banto, may daya. Dinagdag mo ang pangalan mo. Idinagdag ang pangalan niya. Meron daw sugo sa Silangang Asya. Sugo sa Silangang Asya. Baka yung Asia, baka wala pa nga sa Bible noon eh. Noong unang panahon, mga Euphrates, mga Mesopotamia, yung mga Nile River, Egypt, pero yung Asia, pero sabihin mo Maynila o kaya Batangas, Cavite, wala pa noon yun eh. Yung Lemery, ang Lemery pala, Ate Milen, yan pala yung apelyido. Yung Lemery, yan pala apelyido. Ang Mabini, Apolinario Mabini. Ay bakit nung nasulat pa ang Bible, buhay na si Apolinario? Tapos magdi-declare ka na may taga Mabini. Wala pa naman namang Mabini. Amen ba mga kapatid? Kaya minsan may daya ang turo. Now, paano tayo makakalapit sa Diyos, Sister Presi? Na makakapag-offer tayo sa Diyos na katanggap-tanggap sa Diyos. Ito yung itinuturo ng Bible para makalapit ka sa Diyos. Sinabi ni Jesus yan. Kaya pa nagbabasa ka ng Bible, Sister Jessica, sasabihin mo, this is the word of the Lord. The word of the Lord, pero hindi lahat na nakasulat sa Bible, pwede nating sabihin na word of God. Pag sinabing word of God, sinalita ng Diyos. Di ba? Minsan may sinasabi tayo, meron tayong binabasa na, this thus saith the Lord of hosts. Yun ang word of the Lord. Dahil hindi lahat word of the Lord yan. Bakit nung sinabi ba ni Satanas na, kainin mo tong bato na ito, Jesus? O gawin mo tinapay itong bato na ito? Word of the Lord ba yon o word of Satan? Nakasulat lang sa Bible, pero hindi word of the Lord. Because it was spoken by Satan himself. Kaya pag binasa mo, this is the word of God. Hindi word of God yan, kapatid. Binasa mo yan sa Bible na sinalita ni Satanas. Nung sinabi ni Satanas na kay Adan at kay Eva na sinabi ba ng Diyos na pag kinain mo itong prutas na to ay mamamatay ka? Tapos sasabihin mo, this is the word of the Lord. Hindi. Word of Satan written in the Bible. Now, balik tayo sa topic. Paano ka ngayon lalapit sa Panginoon na magbibigay ka sa Kanya ng handog na katanggap-tanggap sa Diyos? Ito, Sister Presi, ang very deep doctrine na itinuturo ng church natin. Ang sabi ni Jesus, sinabi na ni Jesus yan, mga kapatid. Ito yung word of the Lord. Ang sabi ni Jesus, I am the way. Yun ang sabi ni Jesus, Sister Ne. Jesus said himself, and it's written in the Bible, I am the way. Now, kung may nagsabi sa inyo na
Ako ang may hawak ng kaluluwa nyo, pag-aari ko ang buong daigdig, pag-aari ko ang buong sanlibutan, kasinungalingan yon. Dahil wala nakasulat na ganon. And mind you, Sister Milen, sino ba ang nagmamayari ng daigdig ngayon? Ay di ba si Satanas? Ang may-ari ng daigdig ngayon, si Satanas. How to prove that? Nung pinalayas ni Jesus ang mga demonyo, doon sa isang tao, what is your name? My name is Legion. Marami kami. Sabi ng demonyo, Panginoon, di ba hindi pa naman namin time? Di ba ngayon, pag-aari pa namin ng daigdig? Baka naman pwede mo kaming dalhin doon sa mga baboy. Yun ang sabi ng mga demonyo. O sige, may time pa kayo, pero one day ha, balik na kayo sa impyerno. So, inayaan Jesus na pumunta yung mga demonyo sa mga baboy. Kaya yung mga baboy, sinapian ng demonyo, nagkandamatay, nahulog. Pinalaya si Jesus doon, sa lugar na yon. At this point, ang may-ari ng sanlibutan, si Satanas. Hindi pa tapos. Kaya ngayon, mayroon pang mga panahon ng dyablo. Kaya yung mga tao nagsasabi na pag-aari nila ang daigdig, ay baka kasama niya sa organization. They belong to the same group. Baka magkaka-Facebook sila. Now, amen ba mga kapatid? Kasi pag-aari daw nila ang buong sanlibutan, ay di sa inyo na. Amen? Paano tayo lalapit kay Jesus mga kapatid? Konti na lang. Paano tayo lalapit kay Jesus na acceptable? Sabi ni Jesus, Sister Presi, I am the way. Si Jesus ang daan. Sabi ni Jesus, Sister Ne, no one comes to the Father except through me. Jesus, Sister Ne, is gonna be your entrance. Hindi ka pwedeng pumunta sa God the Father without coming through the Son. Now, Sister Presi, nung tinanggap mo si Jesus bilang sarili mong Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, nung tinanggap mo ang Panginoon, wala ka na bang kasalanan? May kasalanan ka pa rin eh. Hindi naman porke, ay, alam mo, banal talaga ni Brother Jaime, patayo-tayo na lang, paupo-upo na lang, banal na. Pero hindi. Kahit walang ginagawa si Brother Jaime, nagkakasala pa rin siya. May kasalanan pa rin siya. The theology, the doctrine here, mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin wala na tayong kasalanan dahil nagkakasala pa rin tayo, mind you, mga kapatid. Hindi nawala yun, hindi nawawala yun. Nagkakasala pa rin ang tao. Si Atene nga akala ko perfecto na Pero sasabihin natin naku mga kapatid, napakasama akong tao, may mga pagkakamali pa rin ako. Ha? Sabi ko, baby, si Atene nagkakamali pa? Ay kung si Atene pa nagkakamali pa, di lalo na tayo. Ang dami natin pagkakamali sa buhay. Nagkakamali ang tao. Kung si Brother Jaime nga nagkakamali pa, lalo na pa kaya ako. Amen ba? Lahat tayo ay may pagkakasala. Book of Isaiah confirms this. Ang lahat ng kabutihan ng tao ay isang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Yung karumihan natin, yung ating kabutihan at Milen, yung kabaitan mo, basahan sa Diyos. Kasi minsan yung kabutihan mo, subjective, limited. Mabait ka lang sa mga taong nakakakilala sa'yo mabait ka. Pero sa iba, suplada, masungit ka, masama kang tao. Depende kung sino kakausapin mo. Ano ang impression mo kay Ne? Ay, mabait yan. Grabe. Oh. Pero ang ibang tao, kahit anong bait mo na, mind you mga kapatid, pag may nakausap, naku, maldita yan. Naku, ganito yan Natatandaan ko ganito ginawa niya sa akin Di ba? Now, ang paraan mga kapatid para makapasok tayo sa Diyos Ama sa langit ay sa pamamagitan ni Jesus. Kaya ang sinabi na Apostol Pablo mga kapatid dito is, to offer up spiritual sacrifices na pinili ng Diyos, kasi pinili ng Diyos Jesus God chosen His Son, kaya John 3:16, Sister Presi, for God so loved the world, in other translation, that He chose, pinili ng Diyos ang kanyang anak, bugtong na anak, nag-iisang anak, solong anak, ipadala sa lupa upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya, maniwala, magtiwala, ang sino man sa kanya'y tumanggap. Kaya tinatanggap natin ang Panginoon Jesus, di ba? Panginoon, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sa tagapagligtas sa aking buhay.
Panginoon, simula ngayon, susunod ako sa iyo. Sino man sa kanya tumanggap, ay hindi mamatay, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, God the Father chose Jesus that whosoever believes in Him will have an everlasting life. Now, paano ka ngayon tatanggapin, Brother Jaime, ng Panginoon? Masama kang tao. Marami kang kasalanan. Paano ka ngayon makakaharap sa Diyos na 100% na banal? Kasi sabi ng Diyos, I am holy. Hindi pa pwedeng may kasalanan sa Diyos. Kaya nung unang panahon, mga kapatid, kapag ikaw ay meron tayong kaya nung unang panahon, pag binasa mo ang Old Testament, mga kapatid ko, pag binasa mo ang Old Testament, meron niyang Holy of Holies. Ang sino mang pumunta sa Holy of Holies, yung banal, yung talagang pinakabanal na dako, kabanal-banalang dako na para sa Diyos. Pag may nagpunta doon na sacerdote, na high priest, na makasalanan, tinutupok agad ng apoy. Because no one unholy can mingle with the holy God. Yun ang problema, Sister Pressy. But when Jesus Christ died on the cross, that's why the Bible is clear that the veil was torn from top to bottom. That signifies, Sister Pressy, na nasira yung kurtina na nagpapahiwalay doon sa Holy of Holies at doon sa outer court. Yung Holy of Holies at yung outer court dati magkahiwalay ng kurtina, veil ang tawag. V-E-I-L. Yung parang pag kinakasal ka, di ba? Remove the veil. Di ba may veil ka na nakaganyan parang hindi ka nakikita ng asawa mo? Yung veil na yon, Sister Mylene, inalis yung talukbong. Nakatalukbong yun sa mukha mo eh. Ganon din yung veil na yon. Nakatalukbong yun sa difference ng Holy of Holies at saka ng outer court. Inalis yun, pinunit yun ng Diyos from top to bottom. Ibig sabihin, sa Diyos nagsimula ang pagsira ng kurtina. Diyos mismo ang sumira. Kaya ngayon, meron ka ng karapatang dumiretso sa Diyos ngayon. Hindi ka na ngayon para magpapanamlangin palagi. Meron ka ng karapatang makapasok ngayon sa Panginoon, sa altar ng Panginoon, sa Holy of Holies. Hindi ka na kailangang tupukin. Now, last 5 minutes mga kapatid. And listen to this very carefully. This is the reason why, and this is how we can make a sacrificial offering acceptable to God. Ito yon. Pag pumunta ka sa Diyos, sa God the Father, tatanungin ka kaagad, sino ka? Panginoon, my name is Ne Epilita Masangkay, o si Erlinda Pascual, LB Pastrana. O ano ngayon? Pwede ka ba pumasok? Anong password? Ang password mo si Jesus. Now, okay, tinanggap mo na ang Panginoong Jesus, Sister Pressy. Nung tinanggap mo, Sister Pressy, ang Panginoong Jesus, mga taga Mindoro, when you accepted Jesus Christ as your Lord and personal Savior, God the Father no longer sees you as you are. Hindi na ikaw ang nakikita ng Diyos Ama. Hindi na yung kasalanan ni Josepa ang nakikita ng Diyos Ama. Hindi na yung kasalanan ni Milen Ricalde ang nakikita ng Diyos Ama. The God the Father sees Jesus Christ that you have accepted in your life. God the Father sees God, Jesus in you. Ang nakikita na ni Jesus, Sister Price, sa buhay mo ngayon ay ang Panginoong Jesus. And therefore, you can come to Jesus. You can come to the throne of God. You can have your sacrifices. You can have your offering, your burning sacrifices acceptable to God. Kaya sabi ni Apostol Pablo, through Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Jesus, makakapagdala ka ngayon ng isang handog na banal na katanggap-tanggap sa Diyos Ama. Now, mga taga Mindoro, alam kong kayo ay lumaki, marami sa atin ay lumaki sa Katoliko. Marami tayong mga kasalanan. Kahit sabihin nyo mababait kayo, hindi kayo mabait. Mabait kasi ako eh. Kung mabait ka pala, lahat na lang ng mababait, nasa langit, yung mga masusungit, mga maldita, nasa impyerno. Hindi. Magtataka ka. May mga maldita na nasa langit.
Bakit nakapasok yan? Di ba? Ano yan? Eh, yun na nga eh. Yun ang sinasabi ko. Kasi sabi ng Panginoon, gift. Kaya kahit maldita ka, isnabera ka, may gift ang Panginoon sa'yo. But, every time, Sister Diana, napupunta ka ngayon sa Diyos Ama, sa God the Father, kasi God the Father ang God eh. Kumbaga, siya talaga ang nagpadala sa anak. Tatlong persona yan, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, 3 in 1. Kaya ang tawag sa atin, Trinity. Trinitarian tayo. Every time, Sister Presi, pumupunta ka sa Diyos Ama, dala mo na ngayon yung damit ni Jesus. Ang nakikita na naman kapatid ng Diyos Ama sa'yo, eh yung damit ni Jesus. Wala na yung pagkatao mo. Ang nakikita na ng Panginoon, ng Diyos Ama sa'yo, yung kanyang Diyos anak na tinanggap mo. Yun ang daladala mo. Hindi na yung kasalanan mo. You are not sinless. You are only blameless. You are not being blamed even though you are still a sinner, but because of Jesus Christ, you are able to make a sacrificial offering through this is the Jesus Christ eh. Ito yung damit na sinuot natin kay Jesus eh. Ito yung kaputian na nakikita ng Diyos sa atin. Kaya pag lumapit ka sa Panginoon, huwag mong gagamitin yung galing mo. Sasabihin mo, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, Panginoon, kaya pag nananalangin tayo, di ba? Panginoon, by your stripes, by the stripes sa mga latin na tinanggap ni Jesus, ako ay pinagaling. You always use the name of Jesus. Kaya yung prayer atine, di ba sabi ng Panginoon, when you pray and you call upon my name, kapag ikaw ay nanalangin sa aking pangalan, kaya mahalaga, Sister Precious, sa panalangin mo, nandoon palagi ang pangalan ni Jesus. Dalhin mo yon. Sa pagdating mo sa trono ng Diyos Ama, gagamitin mo palagi ang pangalan ni Jesus. And through that, mga kapatid, you are able to offer a spiritual sacrifice acceptable to God because and through Jesus Christ. Amen? Makakalapit ka ngayon sa Diyos Ama. Hindi ka matatakot ngayon na baka masunog ka. Kasi may mga sumisimba ngayon, ayaw sumimba, baka daw masunog. Hindi ka na masusunog. Bakit? Sister Presi, dala-dala mo ngayon ang kasuotan ni Jesus eh. Panginoon, maputi ako. Makasalanan man ako sa aking personal, sa aking buhay, pero tinanggap ko ang Panginoon at ang kanyang katuwiran. Kaya sabi ng Panginoon, di ba? Seek ye first, and all these things shall be, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness at timilen na nasa Panginoon, nakatanggap-tanggap sa Diyos Ama, yun ang kinatanggap mo ngayon. Amen mga kapatid? Nakukuha ninyo mga kapatid ang turo? Na yung Sister Presi na karumihan mo, nawawala yon. Nalalabahan yon. Parang nasa washing machine. Pag ipinasok ka, madumi ka, tubal. Alam mo yung tubal mga kapatid? Sa Batangas, ang tubal, yan ay madudumi. Pero pag inilabas ka ng Panginoon sa washing machine, you are white as snow. Kaya may kanta tayong, whiter than the snow. Paglabas mo, tubal ka. Pero pag inilabas ka ng Panginoon sa washing machine, dahil nilinis ka ng Panginoon, ikaw ay isang maputi at katanggap-tanggap ka sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Pastor Saldi, on the dot ako mga kapatid, 50 minutes. Salamat po mga kapatid. Pastor Saldi, salamat po.